Actually, ito yung mga vines yung nasa gilid na nakikita natin. Ito yung vines ng kamote. Dito namin nilagay sa gitna kasi pag nalanta ito, ay magiging abono na din, magiging organic fertilizer. Then marami ding nagtatanong sa atin ng mga followers natin. Nagtatanong din sila na sa lakatan daw, pwede din ba daw na mag-intercropping din sila. So mga kasamsakan, dito tayo ngayon sa ating kamatisan. At the same time, sa likuran ko, ayan, ay ang banana plantation ng aking kapatid. Ayan, eto. Siya lang kumukuha ng pagkain ng ating pagkain ng ating mga manok. Yung hinog na saging. So andito ako ngayon sa gitna ng ating ayan, gitna ng ating kamatisan before. Ayan yung mga natirang kamatis, ayan. Ayan yung mga natirang kamatis. So ang plano natin ay lalagyan natin ito ng pipino or cucumber. Mag-cucumber project tayo. Then after ng cucumber, kasi madali lang din naman ang life ng cucumber, magtatanim na tayo ng ating talong ulit. Pero gagamit na tayo ng plastic mulch para makales na tayo sa labor natin sa paggapas ng mga damo. So sa nakikita niyo, ayan. Napakaraming damo, ayan. Doon ako napagastos masyado. Doon napalaki ang gastos ko dahil sa ating hindi ako gumamit ng plastic mulch. So yung isang kasama ko dito na isang kasamsakan natin na si Kaloy, nagsuggest din siya at yun din naman ang plano natin na maglalagay na tayo ng plastic mulch para hindi masayang ang ating labor sa pagpapadamo, pagpapagapas ng ating mga damo. So andito din tayo ngayon sa gitna ng ating talungan. Ayan, muntik na akong madulas. Ayan yung talungan natin, ayan. So napakaswerte ng talong ngayon guys kasi nasa mga I think 34 per kilo or 30 per kilo, 35 per kilo ang talong ngayon. Napakamahal. So ayan yung talungan natin, ayan. Then pupuntahan natin ang ating pipino din. May pipino project tayo dito. Actually sinubukan ko lang din naman ito So ngayon maganda din pala ang pipino dito. Namumunga na din siya. So first bunga niya ito. So tuturo ko kayo sa ating pipinuhan. Kaya nakapag-decide ako doon sa kamatisan natin na magtanim muna tayo ng pipino before tayo magtatanim ng talong ulit. Using our plastic mulch. Bibili pa ako ng plastic mulch. So mga kasamsakan, welcome to our pipino project. So ito yung first natin na magtanim ng pipino. So may bunga na. Ayan, may bunga na ating pipino. Ayan, may bunga na. Ayan. So siguro after a month nito, mag-harvest na tayo. Actually nag-harvest na kami. Ang paunang harvest natin. Hindi lang ganoon kadami. Ayan ayan yung mga bunga niya. Nasa ilalim, ayan. So sa may mga pipino farm dyan, so yung may mga alam na sa pipino, so this is the first time kasi na nagtanim ako ng pipino. Ayan, tandun pa, may bunga na siya. I don't know kung, hindi ko alam kung sa inyo tinatanggal niyo yung first bunga niya. Dito kasi sa amin, hindi ko din alam kung kailangan talaga siyang tanggalin or hayaan na lang. So hinayaan na lang din namin. So ang daming bulaklak, ayan. Ang daming bulaklak. 1 month pa lang namin itong itinanim, pero ngayon may bunga na. At naka-harvest na din kami. So napakadali ng lifespan ng ating pipino. So andito tayo ngayon sa ating pipinuhan. Then approaching tayo sa ampalayahan natin. Meron din tayong ampalaya project. So ito na yung pipino natin, ayan. Ayan, ang daming bulaklak kasi kaka-start lang niya. Ayan. So ako guys ay talagang galak na galak kasi iba ang nabibigay sa akin ng saya ng paggugulayan. Talagang nawawala ang stress ko pag nasa gulayan ako. So ngayon tinatry natin na magtanim ng kahit ano para naman
lahat ng gulay ay masubukan natin. Most probably next month or 2 weeks from now, tatanim na rin kami doon sa yung kamatisan natin dati. Tataniman natin ng pipino din. But ang ginamit namin na seeds ay ang Megacy. So hindi ako endorser ng Megacy, pero baka naman diyan. Hindi, maganda kasi ang brand na Megacy. Yun ang gamit natin kasi mahahaba. Yun yung hinahanap talaga ng market. So ito kasi maliliit siya eh. Ayan. Pero gusto ko din siya. Ang sarap niya. Na-try ko na. Na-try ko na din ang kanyang bunga. Ang sarap din. Napaka-crunchy guys pag galing talaga sa Especially pag ang pinaka-favorite kong kinakain ito. Yung ganito kalalaki. Ayan. Yung hindi ganito. Napakaliit nito. Yan talaga yung pinaka-favorite kong kainin kasi napaka-crispy talaga niya. This one, ganito. Ang liit nito, makasamsaka, gagawa ako ng putahe gamit ang ganito kaliit na na pipino. Ito talagang pinaka-favorite ko. Ayoko yung malalaki na. Mas gusto kong kainin ang ganito kalait. Look at the difference yan. Titingnan natin ang difference. Ayan. Ayan. At saka ito. Ito masarap to. Sobrang sarap. Tingnan nyo yung syudad doon. Ayan, nasa taas. Ayan. Napakasaya dito guys. Napaka stress free. Ayan. Yan yung banana plantation. Ayan, dyan. Di masyadong kita ang mountain ngayon. Yung mga bulubundukin kasi maulap ngayon eh. Laging umuulan dito sa farm namin. O sa farm natin, laging umuulan. So doon ang city or ang syudad. So dito kami maglalagay ng aming parang maliit na farmhouse. And papakita namin sa inyo guys kung ano yung farmhouse na sinasabi ko. Kasi napakaganda dito tuwing gabi kasi ang ilaw ng syudad ay talagang makikita mo. Parang siya, Christmas lights. So dito kami maglalagay ng aming yan dito. So we'll give you update sa aming bumunting farmhouse soon. Puntahan natin yung yung kamutihan natin before at Cardaba. Doon natin tatanim din ang ating kalabasa. So welcome sa ating Cardaba area mga kasamsaka. So ito yung 8-month-old natin na Cardaba. Kung naalala niyo na ito before ay kamote. So kamote din naman ito talaga ngayon. Kaya lang it's time to harvest na. So kailangang araruhin. So hindi pa kasi available ang ating mag-araro. So tinanggalan muna nila ito ng mga vines. Yung mga ugat-ugat. Then aaruruhin ito. Meron pa tayong aanihin dito. May mga laman pa to. May laman pa to. So may pera pa dito sa ilalim. Okay, eto ngayon. Dito tayo sa gitna ng ating 8-month-old na Cardaba. And papakita namin sa inyo next namin na vlog. Papakita namin sa inyo ang application ng chicken dung. Supposed to be 6-month-old ang ating Cardaba or ang ating saging. Lalagyan natin ulit ito ng chicken dung or ipot ng manok. Kaya nga lang medyo napabisi tayo. So hindi natin nabigyan ng doon or time na maglagay tayo ng chicken dung. But I decided the next week lalagyan tayo ng chicken dung para makita ninyo kung paano ang proper application, kung anong application namin sa ipot ng mga manok. So, actually ito yung mga vines yung nasa gilid na nakikita natin. Ito yung vines ng kamote. Dito namin nilagay sa gitna kasi pag nalanta ito ay magiging abono na din, magiging organic fertilizer. So kaya hindi namin siya itinapon. Gamit din natin ito na as fertilizer, as organic fertilizer, natural fertilizer ito, ating mga puno. So nilagay natin ito sa gitna ng ating sagingan para naman magamit at masipsip ito ng ating mga puno ng Cardaba pag ito'y naging fertilizer na. So nasa tayo, sa integrated farming pa rin tayo, nasa multi-cropping pa rin tayo. Then marami ding nagtatanong sa atin ng mga followers natin. Nagtatanong din sila na sa lakatan daw, pwede din ba daw na mag-intercropping din sila? Well, para sa akin din, as long as maganda ang spacing ng inyong farm, malinis, at meron pa talagang araw o pumapasok pa yung araw sa loob ng farm natin, kasi isa yun sa mga kailangan talaga ng ating mga itatanim natin, pwede po. Wala pong problema sa intercropping for as long as yung spacing natin sa ating area ay pwede pa. So, i-consider din natin ang spacing ng ating area. Dapat hindi ganun ka-overcrowded ang ating mga pananim para yung nasa ilalim na gumagapang ay makakabunga din sila. So, abangan natin yan sa
subscribers namin na nagtatanong, yes ma'am, pwede po. Pwede tayo mag-intercropping while waiting na mamunga ang ating kardaba. Akala ninyo guys, meron lang kaming manok, meron kaming aso, meron kaming gulay. Kakamali kayo kasi meron din kaming kambing. Ang pangalan ng aming kambing is si Mang Kanor. So lalaki ang aming kambing guys, mga kasamsaka. Then nagpaplano din ako ngayon na bibili ako ng babaeng kambing para sana maparami natin ito. Maparami natin ito. Actually hindi ito akin, sa kapatid ko itong babae. Kaya nga lang iniwan sa akin, so kailangan kong bilhan ng babae para dumami. Di ba? Exciting. So, kailangan ng mamahinga ni Mang Kanor. Dadalhin na natin ito dito doon sa ating munting payag. Then gagawa namin ito ng mansion si Mang Kanor. Ayan, Mang Kanor, antayin mo ako. So gagawa natin ito ng mansion para meron siyang pahingahan. Bago lang kasi ito. Tingnan niyo gaano kadumi si Mang Kanor, oh. Kasi parating umuulan dito sa amin. So si Mang Kanor laging daw dumihan. Alam niyo guys, masaya talaga ang farming guys. Napakasaya ng farming. So plano din namin dyan sa itaas, maglalagay kami ng free range na native na baboy. Ayan dyan. Lalagay kami ng free range na native na baboy. Soon, abangan ninyo. Kung hindi, hybrid pero free range. Ayan. Not free range tayo, no? Para at least amura tayo sa kulungan. Subukan natin, maglalagay din tayo ng electric fence. Bibili tayo ng electric fence para naman may nakita kasi akong electric fence na pwede natin pagbilhan. So yun yung gagamitin natin sa ating mga baboy. Ito yung pahingahan ni Mang Kanor mga kasamsaka. Ito. Kasi nung dumating sa dito, hindi ko alam. Naaawa ako sa kanya kasi the entire night nakatayo lang siya. So sa buong gabi nakatayo lang siya kasi ayaw niya pala sa lupa. So since meron tayong crates ng ating kamatis, so ginawan ko muna ng paraan, yun yung patungan niya. Tutulog na siya sa crates ng ating mga kamatis. So but gagawa natin siya ng ng kanyang tulugan o bahay, muting bahay niya para naman meron siyang accommodation at doon sila gagawa ng baby ng kanyang chicks. Sabangan guys.